Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. And blessed be the name of Jesus Christ of Nazareth. We praise you. We worship you, God. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words contain the plan, they just couldn't understand. Your most awesome work was done through the brevity of your Son. Heavenly honor to know, angel angels still to sing, by the power of your name. El Shaddai, El Shaddai, tonight I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, heavenly honor tonight. Angels still the same, by the power of your name. El Shaddai, El Shaddai, I will praise you till I die. El Shaddai. Glory, we praise you, Father in heaven. We glorify your holy name, Jesus Christ of Nazareth. And we welcome you, Holy Spirit. Take over in this place and in our heart. Glory. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kapuri-puri at kahanga-hanga ka, O Diyos. Ikaw ang makapangyarihang Diyos. Nagpahirap ng buhay sa amin, ang aming sandigan, ang aming inaasahan sa araw-araw. Diyos, kami nagpapasalamat sa gabing ito sapagat muli kami nagkakatipon sa iyong banal na presensya at umaasa kami na muli kang mauusap sa amin upang ang liwanag ng iyong salita ay aming tanggapin. Magliwanag ito sa aming buhay, sa mga taong nadirimlan at sa mga taong nanghihina at nanlulupaypay. Diyos, dalangin po namin ito'y sundan ng iyong tanda't imalat kababalaghan at mangyari ang iyong kalooban. Gamitin po ang likod mo mightily, boldly, and powerfully kasama ang iyong mga awit. Sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig.
Saan patungo, ipapalita sa buong mundo, pag-ibig ng Diyos ang siyang sumakot sa bawat puso sa pagsunod. Glory to God. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Parang inaantok ang sagot nila. Magandang gabi po sa inyong lahat. Lahat po na sumagot, answered prayer. Our gospel is taken from Luke chapter 22, verses 14, up to chapter 23, verses 1 to 56. Napakahaba. Ito po yung dinadramatize kapag Sunday. Sapagkat sa Sunday po ay Palm Sunday na, yan na po mag-uumpisa ang Holy Week. Yung pagpasok ng Panginoon. May dalang mga palaspas. So, hindi ko kasi nung babasahin, pakinggan nyo po kung ano po ang nasa gospel na ito. Akin pong ang pabagat po ng ating pag-usapan ngayon, this is a Palm Sunday of the Lord. Ito po yung the suffering servant. Una-una po mababasa natin dito ang pagtatatag ng banal na hapunan from verse 14 to 23. At ang pagtatalo-talo ng mga alagad kung sino ang pinakadakila, verse 24 to 30. At ang pagkakaila ni San Pedro sa verse 31 to 34. At ang paghahanda sa darating na pagsubok ni Jesus, verse 35 to 38. At nanalangin si Kristo sa Gethsemane, verse 39 to 46. At ang pagdakip kay Jesus, verse 47 to 53. And then, ikinaila ni San Pedro si Jesus sa ikalawang pagkakataon, 54 to 62. At kinutya, binugbog si Jesus, verse 63 to 65. Then, sa harapan ng kataas-taasang hukom, kapulungan ng mga Hudyo, verse 66 to 71. At sa harapan ni Poncio Pilato, chapter 23, verse 1 to 5. At sa harapan ni Herodes, chapter 23, verse 6 to 12. Hinatulang mamatay si Jesus, verse 13 to 25. At ipinako sa krus si Jesus, verse 26 to 43. At ang pagkamatay ni Jesus, chapter 23, verse 44 to 49, at ang paglilibing kay Jesus, verse 50 to 56. Sabi po rito, sa verse 56, chapter 23, pagkatapos umawit sila at naghanda ng mga pabango at mira, pagsapit ng araw ng pamamahinga, nangilin sila ayon sa kautusan. Inilibing na ang Panginoon, kaya tayo po uuwi na at makikiramay sa paglilibing. Okay? Pag-uusapan po natin ang Paschal Mystery. Diba? Sabi kanina ni Father, the Paschal Mystery. Taas mo na ang inyong kamay, mataas na mataas, at dahan-dahang maupo. Okay, muli magandang gabi po. May tao ba?
Magandang gabi po. Okay, salamat. Nandito po tayo. Pinasasalamatan natin si Lord sapagkat nagkakatipon tayo sa kanyang banal na presensya. At alam ko po na tayong lahat ngayon ay nakikisa sa pagdiriwang ng Kwaresma. Ang Kwaresma galing salitang 40, 40 araw na pagdiriwang para ihanda ang sarili upang sa ganon tayo'y maging maayos sa harapan ng Diyos. Ngayon ang pag-uusapan po natin, kasi hindi ko sinasabing purihin ang Panginoon, baka bawal sa inyong pumalakpak kasi pinagbabawal yan pag ano. Kaya pag-uusapan po natin ngayon, the Paschal Mystery. Ano po ba ang Paschal Mystery? Misteryo Paskwa. Parang yung mga mukha natin, parang Misteryo Paskwa. Yung mga itsura natin ngayong gabing ito, para bagang napakabigat ng mga problema at suliranin. Para bagang napakabigat at pasaan ng daigdig sa mga itsura natin. Di ba? Misteryo Paskwa. The Paschal Mystery, yung unang sinelebrate nila po, ito po yung paglaya. Siniselebrate nila yung paglaya nila doon sa pagkaalipin nila sa Ehipto. Nang sila'y alipinin ng Egypt, pinalaya sila. At yun yung siniselebrate ng mga Hudyo. Pero sa atin, sa mga Kristiyano, yung Paschal Mystery natin, isiniselebrate natin yung ating paglaya sa pagkaalipin sa kasalanan tungo sa buhay na walang hanggan. Amen? Yun po yun. Kasi lahat ay nagkasala, sabi ng Romans chapter 3, verse 23, all have sinned and fall short from the glory of God. Ang lahat ay nagkasala. Sino sa inyo ang walang kasalanan? Kaya nga ang tema ng Kwaresma, kailangan natin ang Sacrament of Reconciliation, yung pagkipagkasundo sa Diyos. Kasi hanggat ay nabubuhay sa kasalanan, hindi tayo kaisa ng Diyos. Wala akong kausap. Kaya po, yun po ang ipinagaan niya tuwing Kwaresma. Magkumpisal, magbalik loob sa Diyos. Repentance, turning away from our wicked ways. Ibig sabihin, to change our mind, to change our heart, and to change our action or character. Glory to God. Amen ba? Amen. Nabago na ba yung isip natin? Ating puso, ating kalooban. Sabi ng Romans 12, verse 2, mag-iba na tayo at magbago ng kasuotan kapag nasa simbahan. Magbago ng isip. Kasi po ang isip, pintuan. Pintuan ng mabuti, pintuan ng masama. Kapag pinapapasok natin sa isip ay puro masama, nagiging kang masamang tao. Maaring minumura mo ang Diyos, minamak mo siya, nagiging masama tayo. Kapag ang nasa isip natin, yung pintuang isipan ay pinapapasok natin ang masama. Kaya dapat po alam natin na ang papapasukin natin ay mabuti. Mabuti. Amen po ba? Amen. So, yun po yung Paschal Mystery natin. Yung ginawa ni Kristo, diba? Yung pong tinatawag the Passion of Christ. Yun, unang-una, anong ginawa ng Panginoon? Nagtatag siya ng kooperatiba. Nagtatag siya ng banal na hapunan, Eucharistia. Ano po ba ang Eucharistia? The celebration of victory. Dahil tayong lahat ay nagtagumpay, dahil tayo niligtas, dahil tayo ay pinalaya, dahil tayo ay pinawalang sala, dahil sa ginawa ni Jesus. Glory. Amen?
Ayun po yun. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng Eucharistia? Celebration of victory. Sinasabi po, mga kapatid kay Kristo, ito po yung apat na isi-share ko sa inyo. The fourth lesson and themes in this gospel. Unang-una po, yun nga po, yung the sacrificial love of our Lord Jesus Christ. Yung pag-ibig ng Diyos sa atin, itinatag niya yung Eucharistia. Ano po natatandaan nyo kapag tayo nagsiselebrate? Kanina, at least umabot ako ng misa. Di ba sabi ni Kristo, do this in memory of me. Tanong ko sa inyo, ano yung aalalahanin? Sabi ng Panginoon, gawin nyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ngayon, ano po yung aalalahanin? Ano po yung aalalahanin? Yung Paschal Mystery, yung Passion ni Christ, yung pagpapakahirap, yung pagkamatay, yung muling pagkabuhay, at ang kanyang pagbabalik. Ito yung inaalala, kaya tayo nagsiselebrate ng Holy Week. Dahil inaalala natin ang passion, ang Paschal Mystery, ang ginawa ni Jesus na siyang naging dahilan ng ating kaligtasan. Glory to God. So yun po yun, mga kapatid kay Kristo. Kapag ginagawa po natin yung Last Supper o yung tinatawag Eucharistia, banal na hapunan, kahit ginagawa yan sa umaga, hindi naman yan pwedeng tawaging banal na almusal. Banal na hapunan pa rin yun, sapagkat yun ang itinatag ni Kristo upang ipakita sa atin na mga sumasampalataya sa Kanya na tayong lahat ay mahal ng Diyos, na hindi tayo iniiwan ni pinababayaan magpakailanman. Glory, ano? Yun po yun. Yung iba nagbabaliwala sa Eucharistia. They don't believe. They don't accept. Ang intindi nila yung sinasabing pag-alaala o memory, akala nila'y simbolo lang yun. Pero hindi. Ang sinasabi ng Panginoong alalahanin natin at atin laging gagawin ay upang maalaala natin ang Panginoon at ang ginawa niya dahil tayo'y iniligtas ng Panginoon, pinawalang sala, justified, at tinubos, redeemed by the Lord Jesus Christ by His precious blood of Jesus. Grabe, ano? Yun po yung Eucharist. Yun po yung inaalala natin. Kaya tuwing gagawin natin yun, inaalala mo. Yun po yung ating tinatawag na gratitude sa matinding ginawa ng Panginoon. Ay yung iba walang utang na loob sa Diyos, kaya hindi pinapakita yung gratitude nila, yung pagtanaw ng utang na loob sa Panginoon. Amen? Ang hirap pala kapag ang mga kaharap mo ay parang mga pipi, no? At saka yung bawal pumalakpak, parang ako nasanay ng ganyan dahil sa Hong Kong bawal pumalakpak. Ginaganon lang yung kamay. Tinataas sila at ginaganon, winawagayway. Tapos amen sila. Kayo ba, bawal ding umemen? Bawal ding umemen? Ha? Parang ano
lukot nyo. Amen. Ang lukot ng sagot nyo. Kayo ba'y bawal ding umamen? Oh, di laksan-laksan nyo yung amen nyo. Amen. Naunawaan nyo na ang ibig sabihin ng unang ginawa ng Panginoon, yung unang in-establish niya, di ba? Bago niya gawin yung yung pagpapakahirap niya, nagtayo muna siya ng banal na hapunan, yun yung pagtatatag niya ng Eucharistia para maalaala natin lagi siya. O tandaan nyo, sabi ko, Eucharistia, it means the celebration of victory. Kaya pag tayo nagsiselebrate dito, nagsiselebrate tayo ng tagumpay. Kaya pag tagumpay, kapag hindi Holy Week, pag tagumpay na celebration, masaya. Kaya pagdating ng muling pagkabuhay, masayang pagdiriwang ang gagawin ng mga anak ng Diyos. Amen! Mayroon ba naman celebration of victory na malulungkot? Ha? Masasaya. Celebration of victory. Eucharistia. Celebration of victory. Bakit celebration of victory? Yun nga, sabi ko sa inyo, tayo kanyang tinubos, redeem, because the Redeemer is Jesus. Tayo kanyang pinawalan sala, justified. The justifier si Jesus. At tayo kanyang iniligtas, we are saved because Jesus is our Savior. Acts chapter 4 verse 12, na kay Kristo lang ang kaligtasan at walang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit sa ikaliligtas ng marami. Amen? Kahit po tayo member ng El Shaddai Ministry, kung hindi naman natin ganap na isinasabuhay at tinatanggap si Kristo, wala pa rin tayong kaligtasan. Maliligtas ba tayo? Kung tayo na may member ng El Shaddai, tayo na may nangungupit. Kung tayo ay member ng El Shaddai, pero naninilampuri naman tayo. Membro nga tayo ng El Shaddai, pero mali yung ginagawa natin. Sinusuportahan natin yung mga taong mali ang ginagawa. Dapat nagsasabuhay ng salita ng Diyos. Mahina. Amen. Glory to God. Yun po yun, mga kapatid. Sabi ni Pope Francis o ni Cardinal Tagle, yung nabasa ko sa huwag ninyong paniniwalaan ang mga taong ang kanilang bukang bibig ay masasama. O diba, sa atin minsan, sa pamilya natin, ang sasama ng bibig natin, nagmumura. Kanina lang yung pinanood kong parang short film sa isipin mo, yung mali yung ginagawa ng anak, kinakampihan ng ina. Itinutuwid ng ama, inaayo ng ina. Kaya lalong sumama, nagkaroon ng road rage, ang tawag doon, yung kaguluhan sa kalsada. Kasi, mali na nga yung ginagawa ng anak, kakampihan ng ina, ipagtatanggol ng ina, yung mali. Ganun tayo minsan, bulag, spiritually blinded. Alam nating mali, yun pa ang ating ginugusto. Alam natin na hindi tama, pero yun pa rin ang ating ninanais. Si Kristo yun ang naging dahilan Bakit siya pinako sa krus? Amen? Mga kapatid, yun po ang sinasabi ng banal na kasulatan. The sacrificial love of our Lord Jesus Christ, the Last Supper, it is the message for us. It is the impending sacrifice of Jesus Christ, the love of God. Ang pag-ibig ng Diyos para sa ating lahat. Amen. Glory. Pangalawa pong message ng Diyos sa ating gospel. Kung nabasa nyo, sinabi ko kanina, si Saint Peter, 2 beses itinatwa si Jesus.
Si Saint Peter po, noong panahong yon, kung sa atin, siya yung ating representative. Para bagang sa Senate, sa Congress, yung mga nakaupo doon, yun yung representative nating mga tao dahil binuto natin yun. Si Saint Peter, apostol, representative ng mga Kristiyano. Pero anong ginawa niya? Dininay ang Panginoon. And that is human weakness. Ito po ang nagiging problema sa atin bilang tao, yung ating kahinaan. Human weakness. Ang pinakita ni Saint Peter, denial of Saint Peter is contrast, kabaliktaran sa ginawa ng Panginoon, the steadfastness of our Lord Jesus Christ. Yung bang hindi nagbabago na desisyon ng Diyos, hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos, hindi nagbabago na tayo'y mahal niya maging sino man tayo. Amen? Ang pag-ibig ng tao nagbabago eh. Mahal kita kasi sexy ka pa. Eh ngayon, hindi na kita maibig-ibig kasi dati chapel ka lang, ngayon katedral ka na. Ang katedral malaki, yung chapel maliit. Noon sexy, mahal na mahal mo. Eh ang Diyos hindi. Ha? Ang Diyos, mamahalin niya tayo, gaano man kalaki ang ating kasalanan, paninindigan niya na tayo'y kanyang minahal at binayaran niya ang lahat ng ating kasalanan. Binayaran niya. O kaya nga, Redeemer si Christ. Yung dating tayo nakasanla kay Satanas, tinubos niya tayo sa pamamagitan ng kanyang buhay, ng kanyang dugo. Kaya pag hindi naunawaan ng mga Kristiyano yon, walang pagpapahalaga. Kapag Holy Week, nandun na agad sila sa beach resort kasi walang pagpapahalaga. Hindi nila pinapahalagahan yung ginawa ni Kristo. Ang ginagawa ng maraming Kristiyano, hindi nakakaunawa, nag-i-enjoy ng buhay. Kaya maraming nalulunod. Kasi hindi pa dapat mag-enjoy dahil kailangan maki-join tayo sa sufferings ni Christ. Ang ginagawa, nag-i-enjoy na ng buhay dun sa beach resort. Kasi hindi nauunawaan yung siniselebrate natin na Paschal Mystery, ang pagpapakahirap, ang pagkamatay, at ang muling pagkabuhay, at ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Diba? Ang ganda, may iniintay tayong magbabalik. Eh yung mga asawa na sa abroad, ewan kung iniintay nyo yung inyong asawa na magbabalik. Baka yung iba hindi na kasi nandiyan naman si kumpare. O nandiyan si kumare. Ha? Eh dapat po mag-enjoy tayo na may magbabalik at napakasarap sa ating pananampalataya. May iniintay tayo na nangako na siya'y magbabalik, ang ating Panginoong Jesus. Grabe, ano? Yung mga hindi umuunawa nun, di ba? Paliwala sa kanila yon, ano? So, yung pong weakness natin, yung kahinaan ng tao, huwag natin yun ang pairalin. We must stand up for Jesus. Manindigan ka. Stand on the truth. Manindigan tayo sa katotohanan at huwag maniwala sa mga kasinungalingan na mga fake news. Iyan ang trabaho ng dyablo ngayon sa mundong ito. Yung nagkakalat ng mga fake news, nagkakalat ng mga maling balita, mga maling data, mga maling nililing lang ang tao sa halip na paniwalaan ang katotohanan na siyang magpapalaya sa ating lahat.
Sabi ng John chapter 8, di ba? 31 to 32. Kung patuloyan niya kayong susunod sa aking aral, tunay na kayo'y mga alagad ko. Makikilala nyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. The truth will set you free. Ang salita ng Diyos, si Jesus na nagkatawang tao, ang siyang magpapalaya sa ating lahat. Glory to God. Amen ba? Amen. Yun po ang alam nyo, Revelation chapter 21 verse 8. Makinig kayo. Andun yung camera, oh. Makinig kayo. Kahit malayo yun, malakas yung boses ko doon na mayroon akong Sabi ng Bible, Revelation chapter 21, verse 8, liar, go to hell. Ang mga sinungaling ay mapapasa apoy ng impyerno. Kaya nakakatakot magsinungaling. Ha? Bakit kaya mga taong nagkakalat ng mga fake news, walang takot? But because they had no relationship with God. Kaya mahalaga yung pagtanggap kay Kristo. Paano ba tayo magiging anak ng Diyos? John chapter 1, verse 12. Sabi ng John chapter 1, verse 12, sila lamang nanalig, sumampalataya, tumanggap kay Kristo, ang binibigyan ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Amen. Amen. Taas ang kamay ng mga anak ng Diyos. Tumanggap kay Kristo, nanalig kay Kristo, sumampalataya kay Kristo bilang Diyos. Bilang Diyos na nagkatawang tao. Hindi lang bilang tao. Always remember that the nature of Christ has two nature, human nature and divine nature. Totoo po si Kristo'y tao, pero hindi po siya nananatiling tao lang, siya'y Diyos na makapangyarihan. Pag ang paniwala ng tao, tao lang si Kristo, half truth yon. Totoo din yon, pero kalahati lang yon. Half truth is not whole truth. Ang buong katotohanan, sinasabi ni Kristo sa kanyang pangaral, sinasabi ko sa inyo ang buong katotohanan, ngunit ayaw ninyo akong paniwalaan, sapagkat iba ang tatay nyo. Inaangkin nyo na kayo anak ni Abraham, pero hindi naman nyo ginagawa ang tunay na ginawa ni Abraham. Wala akong kausap. Sinasabi nila anak sila ni Abraham, pero yung ginawa ni Abraham di naman nakikita sa kanila. So ang tunay na mga anak ng Diyos gumagawa ng tama, sapagat lahat ng tama ay mabuti, ngunit hindi lahat ng mabuti ay tama. Amen. Dahil pagdating ng panahon may tama ka, purihin ang Panginoon, di ba? Ayan po yan. Hindi lahat ng mabuti ang pinanghawakan natin. The whole truth, lahat ng tama ay mabuti, ngunit hindi lahat ng mabuti ay tama. Ha? 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 Amen? Yung pagtaya nyo ng luto, mabuti yun, pero hindi tama. Yung pagtaya nyo ng weteng, mabuti yun, pero hindi tama. Alin yung tama? Huwag kang umayon sa mundo. Maging yung alok na sugal sa social media na dinadownload mo, tumataya ka. That is against the will of God. Do not conform me any longer to the pattern of this world, sabi ng Biblia sa Romans chapter 12 verse 2. Ano sabi kanina ni Father? Baka gusto nyo lang mapakinggan, pagpapalain ka, yayaman ka. Pag salita ng Diyos ang ating pinapakinggan, nahihirapan tayo kasi mahirap talaga na isabuhay yun.
Mahirap talagang magsabuhay ng salita ng Diyos. Lalo na kung nasanay ka na may inaalagaang numero. Purihin ang Diyos. Di ba? Totoo po yun. Ang hirap yata nung pag ako nagpipreach sa Batangas, yung area ko, ano? Ha? Umaaray sila pag sinasabi ko, sabi ng mga tao, Mari, ano tumama? Ay! Tinatamaan sila. Kasi mahilig sa mga pagtaya, ano? Ang pinakamasarap, itaya natin ang ating sarili't buhay kay Jesus. At tiyak, tayo'y magkakamit ng kanyang pangako, ang buhay na hantong sa langit. Grabe po. Amen? So yun po yung human weakness, kahinaan natin yun. Mahinaan tao, marupok kay daling lumimot sa Diyos na ang lahat. Weakness po natin yon, mga vices, weakness ng tao. Pagmumura, weakness ng tao. Pagsasalita ng kasinungalingan, weakness ng tao. Ha? Lahat po yan, kahinaan. At yun yung pinakita ni Saint Peter, human weakness. At yun tayo na mga tao. Pero ito'y kabaliktaran sa ginawa ni Jesus. The steadfast love of Jesus Christ. And the third lesson. Ano yung first lesson? Ano yung unang aral sa Gospel de Sunday? Ha? Nako, kasasabi ko lang, the sacrificial love na pinakita, tinatag ang Eucharistia, the sacrificial love of Christ. Pangalawa is the human weakness na pinakita ni Saint Peter na tayo dapat ay di maging tulad noon, sapagat Saint Peter ang representative natin noon. Pero Saint Peter idininay ang lahat, hindi nanindigan sa katotohanan. Ang aral, huwag nating gayahin at huwag nating tularan at panghawakan ang mga weaknesses natin, sa halip manindigan tayo kay Jesus. Amen. The third lesson, injustice and redemption. Yung pong ginawa kay Kristo, injustice po yun. Hindi po nagkasala si Jesus. Wala pong kasalanan ginawa ang Panginoon. Bakit ba siya pinako sa krus? Ha? Bakit ba siya pinako sa krus? Ha? Kasi pinagbibintangan nila na si Kristo'y ipinapantay ang sarili sa Diyos, na ang tawag na kasalanan ay blasphemy, sapagat ang aral ni Kristo ay ang ipinahayag ng kanyang Ama. Hindi nila matanggap na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao, na ang ginagawa ni Kristo ay ang ginagawa ng Ama. At hindi matanggap nila na si Kristo ay nanggaling sa langit. Ang kanilang pinagpipilitan, siya ay tao lang na ipinanganak ni Mama Mary at ni Saint Joseph. At dahil doon, yun ang paratang na mabigat para sa mga Hudyo, yung kasalanang kasalanang walang kapatawaran, yung ipantay mo ang sarili mo sa Diyos. Blasphemy, kasalanan sa Espiritu. At yun ang ipinataw nila, kasi hindi nila matanggap ang nature ni Christ na divine. Tinanggap lang nila yung nature ni Christ na human, tao. Pero yung pagiging Diyos, hindi nila tinanggap. Kaya ipinapako siya sa krus. Amen. At dahil naman doon sa pagpapako niya sa krus, natupad ang kanyang misyon, ang iligtas ang lahat ng nagkasala, at akuin ni Jesus ang lahat ng kasalanan ng tao, upang ang lahat ng tao ay magkamit ng buhay na walang hanggan.
Amen. Ating pinag-uusapan, salvation history na ito. Hindi lang isang semester yun, isang taon sa aming pag-aaral sa CDW. Diba? Kaya mahalaga po yun, mga kapatid. Yung pong injustice, yung ginawa nila na pagpaparusa kay Kristo. Ha? Injustice po yun. Hindi makatarungan. Kasi hindi naman nagkasala si Kristo. Ni minsan. Kaya yun po. Pero sa kabila ng injustice na yun, ano ang kapalit? Redemption. Yung katubusan nating lahat. Sinasabi ng Bible that Jesus' trials and death, the highlight is human sin. Ang pinaka-highlight doon sa ginawang yun ay dahil sa kasalanan natin. Tayo dapat yung pinako. Tayo dapat yung pinarusahan. Pero dahil nga sa unang-unang lesson, the love of God, the sacrificial love of God, hindi tayo ang pinarusahan. Si Jesus na bumaba sa lupa ang pinarusahan para sa kanyang bayang minamahal, para sa ating mga makasalanan, para sa taong nagkasala. Iyon ang kabayaran. Grabe, ano? Ha? Yung highlight, doon po yun sa Acts chapter 4, verse 12, na kay Kristo lang, at sa verse 47 to 53 ng Luke chapter 22. Kaya napakasarap po nun. Wala tayong ginawa. Ang tawag po dun ay grasya. Unmerited favor for all of us. Wala naman tayong ginawa, pero naligtas tayo. Wala naman tayo, at si Kristo ang may ginawa. Si Kristo ang nag-offer, si Kristo ang nag-alay ng buhay. Pagkatapos ngayon, yung dapat nating gawin, ayaw mo pang gawin. Yung iyo man lang pahikiisa sa tinatag niyang Eucharistia, minsan ayaw pa natin. Dahil people who are lack of wisdom. Sabi ng Hosea 4:6, my people are perished and destroyed for their lack of knowledge. Kapag kulang tayo sa kaalaman, kasi nga hindi nakikinig minsan, darating sa banal na misa tulad ng iba, late na. Alam nyo, kapag late na po tayo at hindi natin haabutan ang gospel, hindi ka dapat magkomunyon. O pwede kang magkomunyon kung inabot mo yung gospel. Pero kung hindi mo na inabot yun at patapos na, hindi ka na dapat mangumunyon. Kasi hindi kompleto. Dalawa kasi yan eh. Ha? Yung liturgy of the word, yung salita ng Diyos na dapat mong tanggapin, at yung liturgy of the Eucharist, yung katawan at dugo. Pag kulang yun, hindi mo dapat tanggapin. Pag kulang tayo sa kaalaman, patapos na yung misa, takbo ka roon, dahil kulang naman sa kaalaman, naunawaan ng Diyos yun, pero ngayon naalaman mo na, dapat gawin mo, agahan mo. Pag banal na misa, agahan mo, para pagdating ni Kristo, kasama kang susunduin ng Panginoon. Amen. Pag laging late, masanay kang laging late, baka mamaya naiwan ka na. Dumating na pala ang Panginoon, naiwan ka na pala, kasi lagi kang late. Diba? Tayo po hanggang nandito sa lupa, sinasanay pa lang tayo ng Diyos. At pag tayo nasanay na sa ganyan, habit na natin, na tayo nakikinig, na tayo nagpupuri, na tayo umaawit, sa ating pakikinig lalalim ang ating pananampalataya. At sa paglalim ng ating pananampalataya, nakatitiyak ka, natatanggapin mo ang pangako ni Yahweh El Shaddai. Amen. Amen. Jesus' trials and death, the highlight is human sin, yet
fulfilled divine salvation, natupad ang kaligtasan ng tao. Natupad sa kanyang pagpapakahirap. Amen po ba? And finally, aawit pa ba tayo? Finally? Wag na. Okay. And finally, number 4. Ano yung una? What's the first lesson? Sacrificial love of our Lord Jesus Christ, that He established the Eucharist, a celebration of victory, because we have won the victor's crown. Nagtagumpay na tayo. Second lesson is human weakness. Yung kahinaan ng tao, hindi dapat tayo doon nakafocus sa kahinaan ng tao. Human weakness, anong sabi roon sa human weakness? Na ginawa ni San Pedro, hindi dapat yon. Pangatlo, pangatlong aral, injustice. Ang kapalit ay redemption. And finally, pang-apat is humility and service. Si Kristo po, Diyos na nagkatawang tao, nagpakababa. Sabi ng Philippians chapter 2 na bagamat siya'y Diyos, hindi siya nanatiling kapantay ng Diyos. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Pag sinabi pong hinubad, hindi tulad ng damit na tinanggal mo, nilagay mo dyan, wala na sa iyo yung damit. Hindi po ibig sabihin ganon. Ang ibig sabihin ng hinubad ni Kristo ang kanyang pagka-Diyos, yung humility niya, yung kababaan ng loob niya, na hindi niya binigyang tuon, pansin, yung kanyang pagiging Diyos. Ang kanyang binigyang diin o pansin, yung kanyang pagiging tao, na magliligtas sa atin. Yung po pag sinabing hinubad, hindi po literal na nawala, hindi ho pwedeng paghiwalayin. Makinig kayo, hindi ho pwedeng paghiwalayin ang pagiging Diyos ni Kristo sa pagiging tao niya. The divinity and humanity of Christ, inseparable yun. Hindi pwedeng hiwalayin yun. Amen? Mahina. Kasi ang akala nila, pag si Kristo'y nasa tao, tao lang siya, hindi yung taglay pagka-Diyos. Taglay po yun, hindi niya pwedeng ihiwala yun. Kaya nga po si Mama Mary tinawag na Mother of God, kasi yung pagka-Diyos ni Kristo, yung pagka-Diyos ni Kristo nang isinilang si Kristo bilang tao, taglay niya yung pagiging Diyos. Si Mama Mary po, hindi anak ng Diyos Ama, ha? Kasi isipin nyo, mas nauna pa si Mama Mary kaysa sa Diyos, the Mother of God. Ang tinutukoy pong Mother of God, si Jesus bilang Diyos. Diyos anak. Hindi po si Mama Mary ina ng Ama. Si Mama Mary, ina ni Jesus, na taglay yung pagka-Diyos. Kaya tinawag si Mama Mary ina ng Diyos, na tinutukoy ay si Jesus. May natutunan kayo? Amen. May natutunan po kayo? Amen. O iba, akala kasi nung iba, sinasamba natin si Mama Mary kasi si Mama Mary ina ng Diyos. Hindi po yung Diyos Ama, si Kristo po. Dahil si Kristo po'y Diyos, anak ng Diyos, si Diyos siya. Amen. Yung pong taglay ni Kristong Espiritu ay Diyos. Yung taglay nating Espiritu, sumasa atin ang Diyos. At tayong lahat ay mga anak ng Diyos. Grabe ang hina. Amen. So, sabi ng Bible, humility in service. Jesus, model servant of leadership. Yung kanyang pagiging lingkod. Luke chapter 22, verse 26 to 27. And the whole gospel ay nagpapakita na si Kristo po ay servant of all. Si Kristo pumunta rito sa lupa not to be served, but to serve. Amen? Tayo minsan, kumulingkod na, gusto natin tayo ang paglilingkuran.
Hindi po tayo naglilingkod para tayo paglingkuran. Si Kristo'y naparito para maglingkod, hindi para paglingkuran. Jesus, the model servant of all servants of God. Purihin ang Panginoon. Tayo na kayong lahat. At sabihin mo, sa Panginoong Hesus lamang ako magtitiwala. Taas ang kamay. Taas yun ang mataas na mataas. Sa Panginoong Hesus ako magtitiwala, sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga. Sa pagsubok at lumay, naroon siya't dumaramay. Ang Panginoon'y tapat kailanpaman. Ika'y nanlalamig, wala kang malapitan, at para mga daigdig sa'yo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon'y tapat kailanpaman. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat nakuhay niligtas. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat kailan. Kanino kayo magtitiwala? Ako magtitiwala sa biyaya niya habang buhay ko ay may kalinga. Sa pagsubok at lumay, naroon siya't dumaramay. Ang Panginoon tapat kailanpaman. Kung ika'y nanlalamig, wala kang malapitan, at para mga daigdig sa'yo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon tapat kailanpaman. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat nakuhay niligtas. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat kailanpaman. Ang Panginoon tapat kailan. Ang Panginoon tapat kailanpaman. Patong natin ang ating kamay sa ating puso. Patong ang kamay sa puso natin at damhin ang pagdaloy ng kapangyarihan ng Diyos. Lord, alam namin, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na nag-alay ng buhay para sa amin. Na ang iyong ginawa, the Paschal Mystery, Lord, aming pinagpapasalamat sa iyo. Na kung hindi mo ginawa mabagay na yon, hindi po kami naligtas. Kung hindi mo ginawa yun, Lord, kami po ay mananatiling alipin. Pero dahil po sa ginawa mo, kami po iyong pinalaya. Diyos, dalangin po namin na patuloy mo kaming pagpalain. Patuloy mo, Panginoon, pagalingin ang lahat ng may sakit at may karamdaman. At dalangin ko, Panginoon, ang katuparan ng iyong mga pangako sa aming buhay.
Tanggapin natin ang kagalingan sa pangalan ni Jesus. Receive the healing power, deliverance in the name of Jesus Christ of Nazareth. And Lord, cover us always with your precious blood and make us holy and worthy. In Jesus' name, amen. Taas po natin ating mga prayer requests. Ama naming Diyos, basbasan niyo po ang lahat ng aming mga prayer requests. Pagpalain niyo po ang lahat ng ito. Inagi na po namin kaming lahat ay answered prayer na. At Diyos, ang aming mahal at handog ibalik sa amin, siksikliglig at tumaapaw, Lord. As we sing, Lord, give thanks with a grateful heart of Jesus. Habang kinukolekta na po ang inyong mga prayer requests. Give thanks. Jesus Christ. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Let the poor say, because of what the Lord has done. And now let the weak, let the poor say, because of what for us. Give thanks. We give thanks and praise. We give you thanks, Lord. Ihahagis ko na ang bonus nyo. Sasabihin nyo, Lord, ikaw ang tunay na kayamanan ko. Si Lord ba ang tunay na kayamanan nyo? Sabi kasi ng Biblia, kung saan nandun ang inyong kayamanan, nandun ang inyong puso. Kaya pag si Kristo ang kayamanan natin, hawak ni Jesus ang puso natin. Okay, handa na kayo nga? 3 yung ihahagis ko. Bukas nga pala asas, bukas nga po, walk of faith na natin. From Luneta to Ambel. Okay? From Luneta to Ambel. Okay. May the Lord God bless us all now and forever. At bago nga pala, huwag niyong kaliligtaan, 145, pamilya muna. Kung kayo kaisa ng espiritu ng ministering ito, ang ibubuto natin sa party list, pamilya muna, number 145. Yan, kita-kita tayo sa May 12 sa precinct ko dyan sa sa Upper. Diyan ako sa party doon sa Banana Island ba yun? Doon ako nabuto. Okay. May the Lord God bless us all now and forever in the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Unang bonus, ito na. Jesus, ikaw ang tunay na kayamanan ko. Pangalawa, ito na. And finally, ito na. God bless you. God bless. Lumalo ang power ni Lord. Lumalo ang power ng Panginoon. Lumalo ang power ni Lord. Lumalo ang power ni Lord. Lumalo ang power ni Lord. Ilulitan muna natin ang mga natin mga Lord. Ilulitan muna natin ang mga yung kapatid ko kasi may sakit sa Saan? O sige, palapitin mo rito. Lord,
Dadalahin ko ang kagalingan ay kapag ito sinasawit ko ng trouble in Jesus' name, and I claim healing and deliverance sa pangalan we pray. Amen. Maupo daw muna kayo. Maupo daw muna kayo. Kumusta kayo? Answer prayer ka na sa ngalan ni Jesus. I pray in Jesus' name we pray. Lumalo ang power ni Lord sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Alex, hindi po sana ako sa nilang pagkain. O mamaya na, ha?